Sunday school time. And ginahangyon nako ang tanan palihog sa pagtindog. Niini atuhang sugdan pinagi sa pagampo. Then we have our singing. Yung sahay singing tapos ampo no. So mag-ampo kita. Gamahanan lang mga Dios sing takna sa kabuntagon. Ako mo pasalamat sa kusog kinabuhi mong gihatag kanamo. And even our hearts, O Lord, once again to receive thy word. Kini magabansay kanamo, magapahimangno kanamo labaw nagasablisar sa kalig-on sa paglawom nga kang Kristo Jesus. Kini imong pulong nga balalog tudloy kami Ginoo sa pagigugma pagdawat niining alang sa pagkamatarong. Pag-alang Ginoo sa among kinabuhi nga mangin malig-on o matutom diya sa pag-alagad kanimo. Sa ilo kami sa among kalapasan, tanan kini ginahimaya ka o ginadayeg sa ngalan ni Kristo Jesus kamong ginugmanuluwas. Amen. Let us pick up our hymnals. Atohang ablihan mag-awit kita o mga lawiton sa pagdaig. Atong ngayon si Brother Justin to come and lead us in our singing. Brother Justin, please. Amen. Good morning, everyone. Let's all pick up our hymnals and open to hymn number 394. Hymn number 394, To the Word. Hymn number 394, verse 1 all together. Sing. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master hath trod. With a balm of His counsel, a strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. And because of its banner, our glory shall be. While we herald the top, the salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. On the last verse. To the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall our labor reward, when the home of the faithful are and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Manglingkod ang tanan palihog and sab ang atuhang Sunday school. We are studying the book of Revelation o pinadayag o bugna. So nini atong pagpadayon sa remaining verses in chapter 12. Ug ang atuhang lesson karon, we'll proceed on studying gikan ngadto diya sa few verses in verse Hindi pa data chapter 12. Chapter 11 pa data, no?
I studied in advance each chapter. So usahay ang last nga sa akong memory instead of karon nga chapter 11 ang chapter 12 ang usay malitok. Chapter 11, this is the last part on this chapter sa Book of Revelation. And in chapter 11, verse number 15, dangat nga to diya sa verse number 19. Sa mga previous lessons na to, na ba mo'y mga paglibog o mga pangutana? Mas nindot yun kung na ano, balag di na ako matubag. Because and that would give me a good reason to study more, no? Kaya mo man ang atong purpose, no? Kay dili lalim ang Book of Revelation. If you have encountered or personally mong nabasa ang kada chapters nga atong ginasadian, I would love to hear from you kung ako may mga pangalan. Wag gyud dautan ni mga tanan mo nako, no? Kada lessons na to, no? I openly welcome, no, ang inyong mga mga pangutana. Na ba? Ay mo ka ulaw kung namoy pangutana. Kay normal man na nga mangutana ta kay nagakat-on man ta, di ba? Mo man ako nag-eskwela ka, di ba? Ma'am, unsa kay ito, ma'am? Ma'am, kung kasabot man ba? Kisay kagayaan ninyo. Ha? Na nangutana mo, ma'am. Dungog na ko gani ingon nimo, ma'am, pero asabta gyud ko. Tama ba? Usually, atong ginahimo, di ba? Because we wanted to, gusto na to makaton, di ba? Gusto na to ma-id-id, nga mas, nay naman dahil sa luyo, mas, okay. Dungog, no? Diya. Saan mo tingala ko ka? Sige, magtingog diya nga. May tao. Anyways, mamot sa nakadungog. Chapter 11, verses number 15 to 19, ug ako po di ay. Basahon na to. And the seventh angel sounded. Saan yung mga nagtingog, no? Morning mga budyong, di ba? Morning mga mga ipatunog kay buot na ibubo ang paghukom. Okay. And there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of the Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders which sat before God on the seats fell upon their faces and worshiped God. So imagine the scenery nga nani sa langit. Okay? Ang atohang topic karon, it's about rejoicing in heaven tungod ila ng madamlagan ang eternity or the edge of eternity. Rejoicing in heaven. And that is the edge of eternity, no? Now, as we continue reading, verse number 17, saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty, which sat before God, verse number 17, wast and art to come. Because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. And the nations were angry. Meaning ang kalibutan, mga nasod sa kalibutan, including their leaders. And thy wrath is come. And the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, and small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings, and an earthquake and great hail. Now in this account, o kining nga lesson, kung ato nang nasadihan gikan sa chapter 1 up to chapter 10, and of course part of chapter 11, mas masabtan pa nato o anam-anam nato masabtan ang mga butang nga ato makatunan nini nga dili ni siya chronological in order, meaning sa akong balikon, no? Ang mga panghitabo sa
gisulat diri sa Book of Revelation or the Revelation of Jesus Christ, wala naga-saysay kung basihan ang kada numero sa kapitulo nga mo nang pasunod ba. Ang chronology of events dili sama ni ana, kun dili naighisgot sa usa ka chapter like chapter 10, no? Chapter 6 to chapter 10. Gihisgot karon sa chapter 11. Ug ang gihisgot po sa chapter 11, ang detalye niya na makita nato sa masunod pa nga mga chapters like chapter 15. Labi na gyud ang pagbubo na nga naa na ang mga kasakit o mga paghukom sa Dios. So dapat naton na siya i-frame sa atong hunahuna as we study this book. Kay para mas masabtan nato kung unsa gyud ang mga panghitabo. Karon, as we've learned and atong nakatunan og sa atong kasing-kasing, nag-enjoy ba mo study ani? Ha? Are you enjoying our study sa Book of Revelation? And we are supposed to sometimes atong i-review, no? Kung atong nahisigutan karon, ma-review naton siya personally. Now, mo kani siya ang halfway point pasabot niya na nakita gyud day sa tunga-tunga na sa mga gihisgutan nato, tunga-tunga na sa mga panghitabo, pero dili pa na siya gayud gisaysay kung unsa gayud ang mga panghitabo. Kay kung mabasa na nimo padulong sa chapter 22, no? May mga detalye diha labaw na gyud kung unsa mahitabo nining kalibutan. Apan we will learn at the end of this section, balik na siya sa pag-study o gisgot nga to di sa kapitulo 10 versikulo 1 mo nang ginatawag nga parenthetical nga discussion, no? Now, so nakita nato diri ang nabasa kanang ikapito nga trompeta. Okay. Kanang ikapito nga budyong o trompeta, i-announce na siya diha sa chapter 10. Balik dito pagbasa para mas masubay na to. Sa verse number 7. But in the days of the voice of the seventh angel. So nakita ninyo? Balik kita sa chapter 11, verse number 14. Giingon diha. Verse number 15. And the seventh angel sounded. Giingon diha sa chapter 10, verse number 7. In the days of the voice of the seventh angel, di ba? They are the same seventh angel, and the seventh angel, so parenthetical siya. So, ang gihisgot diri sa chapter 11, verse number 15, kabahin pa sa chapter 10, o diri ato nabasa, gingon diri, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, and as he declared to his servants, the prophets. So, muna ni ang giingon sa chapter 10, verse number 7, ngani sa chapter 11, verse number 15. Karon, bubudyong na, it's about to sound, no? Kanang trumpeta. So, sa dihang gipatunog, o gibudyong, nining mga panghitabo, iyang nagbuhi na, no? Gibuhian ang paghukom sa Dios, meaning, the final acts of His judgment diri sa kalibutan. So dihang ang ikapito nga trompeta, unsa kani ang dalan niya nga mga paghukom o judgment diri sa kalibutan. Mabasa nato usaba because on this chapter or this verse gi-prophesy pod kini siya sa book of Joel, the Old Testament, book of Joel. Try to open your Bible there in the book of Joel, chapter 2, verse 1 to verse number 2. Okay? Kung inyo daw nakita na siya, nining mo ni ang gisgot diha. Blow ye the trumpet in Zion, referring to this trumpet, no? The seventh angel sounded the trumpet. And sound an alarm in my holy mountain, meaning sa Zion. Oh, let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. And in verse number 2, a day of darkness and of gloominess. Diba? Ang kangit-ngit, yun ang
kung ang lugar ang usa ka lugar o usa ka panahon pertingit-ngita, di ba? Murag kanang gabi madlok ka gabi nag-amping ka kung gabi kay ano man pro na siya sa mga kadautan, di ba? Kung walay suga, maglisod ka og agi. Okay? So kinahanglan nimo suga. And this gi-describe diri og gilaraw diri igaleksyon kung unsa ang kahimtang sa kalibutan, no? Darkness and of gloomness, a day of clouds and of thick darkness as the morning spread upon the mountains. Verse number 2 na siya sa Joel chapter 2. And a great people and strong. Look, who are these people? Kinsa ni nga mga tao? Great people. May mga bantugan, no? Nga karon nagakontrol sa kalibutan, no? Nga mo ni sila ang mga leader sa usa ka nasod nga ingon tag gamhanan, no? And wealthy. So these are great people, mga bantugan nga mga tao. Kanang they lead their nation nga sa ilang kusog, no? O sa ilang kaalam. And look at this. And strong. Okay? And there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even the years of many generations. So, sadyang ibudyong ang trumpeta, patunggon ang trumpeta ba? Kung patunggon na ang trumpeta and the sound of the trumpet, sa ikapitong anghel, na anay ipadayag nga, these are bowls of judgment. Bowls of judgment, ipadayag. So, pagtunog sa trumpeta, napaday mga ablihan, ito series of bowls of judgment. So, dili lang usa, o duha, o tulo, kung dili, dagan ni sila. Karon, these are the final, no? Final, kanabitaw, makalilisang. Ayaw ka na, paano na to ilaraw ka ng butang o panghitabo bitaw nga hadlok, sakit, gabig pagantos, kanang ngilingig, ano ba? Kita kag butang nga, di ka kaantos bitaw, ngilingig gato eh. Naisay ka nang minguntag ngilingig, pero makaya na to tanawon. Di ba? May mga panghitabo, nga may ka ngilingig ano, kung di ko gwanta, magdigwa ko, di ba? Lain pamati, kabuhiong ka, tungod ngilingig kayo. Have you seen that thing before? Kita na mo anak, no? Nakasinati na mo anak, no? Adik ko anak kay ngilingig kayo na. But remember this, mo na mga panghitabo diri sa kalibutan, ngilingig yun, no? Ngilingig yun. Now, it is awful judgment of God. No? Mo ni ang paghukom sa Dios, ngilingig nga paghukom sa Dios. Itungod parenthetical mo ni siya, we may have a glance to chapter 15, verse number 1. Gingon diri. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels, having the 7 last plagues. For in them is filled up the wrath of God. Okay? Filled up the wrath of God. Igaleksyon, this is all the trumpets being alert, being sounded, patunggon. Og nini, ang nagahari, dili kini mga kusgan o mga gamanan ng kalibutan or powerful, kundi si Kristo Jesus. Okay? And this is when Jesus Christ, the true King, reclaiming ang tanan diri nga nabilong sa iya. So when it sounded in verse number 1 sa chapter 11, nagahatag siya, no? Kung ato makita niri ang mga panghitabo, wala mang gihisgot diri sa chapter 11. Kita ninyo? Wala. Ang mga panghitabo gihisgot nga na sa chapter 15. Apil sa chapter 12, dangat nga to sa chapter 14. If you take a look and have a further study in advance, mas maayo gyud, no? Basa ang chapter 15, chapter 12, hangtod sa chapter 14. It is about retelling, pasabot iyang gihisgot ang tribulation story, and these are different perspective. Na perspective nga gihisgot niya sa chapter 12 up to chapter 14 and chapter 15 also. O kung atong nabasa earlier sa chapter of this book, kung balik ko na to,
gikan sa chapter 6, si mani ha, paminaw. Gikan sa chapter 6 hangtod sa chapter 11, it all focus ngadto diha kang Kristo Jesus. Ug atong nakatunan, as he is about to take possession diri sa kalibutan. Pag-abot na po sa chapter 12, dangat sa chapter 14, it focus off. Dili na kang Kristo Jesus, kundili, ngadto na diha sa mga lugar diri sa kalibutan, o nahisgot nga diha si Antikristo. No? Of the sin na po diha sa pag-isgot, si Kristo Jesus, apan ang gisgot diha si Antichrist. Now, from observing, kung ato maobserbaran, kining tribulation as God's perspective. Okay? God's perspective. Sa pipila ka mga chapters, nga itong masadihan dire, na po na perspective ang yawa. Nag-iisgot dire. Okay? But that is an awful, ngilingig gapon. Ngilingig gapon nga panahon, sa pag-isgot nga ito diha, sa kang Satan. That is Satan's perspective. Now, look, as we move forward, taking the edge of eternity, murag, gidala kita dito bitaw sa a period of time, diin, si Kristo Jesus is about to take possession. Iyan ang panagihan, siya na mag-ako, igaligson, ang mga butang diri sa kalibutan. O iyahang hukman ang sala, o hukman ang mga makasasala. Igaligson. Now, verse number 16 up to verse number 17. Ano na paglipay? Isang klase paglipay ni siya. Ang paglipay sa verse number 16, dito sa langit, pasabot niya na, God and His Son, Jesus Christ, taking possession sa kalibutan, kanibitaw ang kalibutan nga nawala sa sala o gigamhan sa yawa, for many thousands of years, nga himuon ka na siya nga, when the devil ruled out this world, apan lahi na karon kay gisgod diri nga dili day tama nay period of time para sa yawa nga gialaw lamang sa Ginoo. Okay, so wala gipanagiyahan sa yawa ang kinutuban, dili siya naman na nag-iya sa kinutuban, gitagaan na sa gitugutan lang siya, no, nay pahintulot sa Ginoo, pero naay limitasyon ang yawa. Timanan nato in verse number 15, kanang nagahisgot kana siya ang scope ngadto diha sa gingharian diri sa kalibutan. The kingdoms of this world, dimension that word, that phrase sa verse number 15. Kung sa Griego nga pinulungan ang word na kingdom, singular na siya. Kingdoms, may tag na is, adaghan na, dili. Sa Griego nga pinulungan kanang kingdoms with esa, refer to a singular. Alright? Pasabot, kung adunay mga daghan rulers, daghan leaders, daghan mga hari, daghan president sa kalibutan, pero adunay one true kingdom. Okay? One true kingdom. Usahay tao maguna-ulang, ako ang nagagahom ning kalibutan. But in reality, ang yawa, diba na nato, nga siyang nagagahom ning kalibutan, apan ginatawag siya nga God, small letter G. Okay, dili capital G, kundi small letter G, God of this world. Pasabot niya na. That is how the devil ruled this kingdom, this world or this universe. Apan si Kristo Jesus, gitawag po siya, in reference diya sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, Prince. So di kita masaaga niya. Satan is called the God of this world in 2 Corinthians 4 verse number 4. But Jesus Christ called him, the Lord Jesus called the Prince, no? Itawag siya nga, the Prince, no? Si Kristo Jesus mismo nag-ingon. Kung atong basahon, the way Christ called the devil or Satan, John 12 verse number 31. John 12 verse number 31. Now is the judgment
of this world, now shall the prince of this world be cast out. Who is referring to the prince of this world? Dili si Jesus Christ, kundi si Satanas. Chapter 14, verse number 30. And it says, Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. Referring to Satan. Kinsa siya? Unsa siya? Prince of this world. Right? And in chapter 16, verse number 11, gingon po diha na siya of judgment because the prince of this world is judged. Diba? So naay dili siya hangtod sa hangtod. Naa siya'y period. Okay? Naa siya'y katapusan. And God, even the Lord Jesus Christ, siya na mismo ang nagtaganan niya na nga period of time sa katapusan sa yawa. Mo gani na nga ayo mugto nga ang yawa will forever rule this world. Dili niya ha. Okay? Kung but subayon gani ang yawa na agi pagtugot gikan mga gani siya manangit gani siya. No? Abi niyo napoy batasan ng yawa dahil manangit pa sa Ginoo. Say kung di gani ta manangit ng mga butang bitaw nga di ta manangit, so, di ba bastos na siya? Di ta manangit. So mananga di ka manangit dapat mananghid ka. Kay pasabot kung di ka manangit, wa kay respeto. Portana ang yawa. Mo respeto sa Ginoo. Manangit man sa Ginoo. Kisa may ang gipang ni, di mo to? Manangit siya, oy. Pato-bito gitinta ni siya, manangit man sa Ginoo. Di ba? Manangit siya sa Ginoo, oy. Ingana mismo ang yawa, he honors God. Pero sa kita, no? That is our lapses. Di kita manangit sa Ginoo. Na? Hello? Maguna-una kita. No? Kung imong kumpara nato kung ang pamatasan sa yawa o kung pamatasan nato, no? Ara-ara gitaw no? Ang yawa manangit pa sa Ginoo. Ako sa guilty ko, di ko manangit sa Ginoo. Hello? Ano ba? No? So lesson learned na to nga timan ang yawa gapanangit sa Ginoo. Ang yawa ginalimitahan sa Dios. Okay? So what a privilege you have. Nang grasya sa Ginoo, kaloy sa Ginoo, nagadamlag nga kanato. So, gikan karon katunan nato nga manangig kita sa Ginoo. Na manangig kita sa Ginoo. Nya, kung di mo tugot ang Ginoo kinaman sa Bible, adi kita magsupak. Igsoon. No? Ingon sa Ginoo nga so, ingon sa pulong sa Dios, not forsaking the assembling of yourselves together, but as a manner of some is, but exhorting one another. Diba? Kaya makaroon wala simbahan karon kay tuan at atiman sa ilang kalibutanon nga kalihukan. Wala nangin sa Ginoo na. Diba? Ni supak sa kabubuton sa Ginoo. Hello? Hinom lagi mo. Diba? Kinahanglan gyud ato yung di nato sa papang Ginoo. Kaya mismo ganang yawa gani mahadlok mo supak sa Ginoo. Diba? Badlong gyud ang yawa. Hello? Kaya kontra man ganyan Ginoo. Pero na ngayon nga, manangit po siya sa Ginoo. Okay? So, wala naman sa atong lesson, no? Pero pagpatinaw lang ba? No? Now, the Bible says, in truth, no, ang yawa can rule. But he rules with hatred. No? Kanunay, galigson. Katong magpabor sa Ginoo, magpabor kang Kristo, magpabor ngadto di siyang pulong, gikangilaran gyud na sa yawa. Suko gyud ang yawa ana. Di ba? Kanang mutuman tas pulong sa Ginoo, mutuman tas kabubuton sa Ginoo, perting sukuan na sa yawa. So kung musupak ka sa kabubuton sa Ginoo, niuyon ka sa gusto sa yawa. Tino dili. And we are sometimes dili kita aware ni ana. Ingon ng yawa, kana si Igsoon. Gamiton ko lang pangalan mo ni Siri kasi siya magwila ko. Igsoon ni Siri. Kalaban ko na. Hindi ko na siya musupak sa kabubuton sa Ginoo, di ba? No? Tapos, pag-abot sa panahon nga, uy, katudi, ay ni uyan po dahil si Igsoon ni Siri. Ano ba? No?
Ay salamat, medyo na hawasan ko sa akong kagahago karon, medyo na tabang-tabangan ko niya. Mo pa na usay kita, no? Ang hago sa yawa ay galigson nga supakon ang kabubuton sa Dios. Kay mo man na siya. Sa tabangan pa jud nato. Ha? Kuhaan po nato sa kabugatan ba? Kay ato mga uyunan ang iyang gusto. Supak sa kabubuton sa Ginoo. Yung people, no? Di ba? So, yan na asay kita. Di sa ko para sa Ginoo ko, para ko sa yawa. Oh, indirectly we are doing that. Di ko sa para sa Ginoo ko ron. Ano say ka na makita nimo label bitaw sticker sa mga kita nimo padikit sa sakyanan niya, pro God. Wa jud kita dia pro Satan. Di ba? Pero ang linhukan pro Satan. Di ba? Para pro ba kanang aktibo ba para sa Ginoo, kalihukan sa Ginoo. Gusto to na nanay, lipay kayong Ginoo. Adi kung bahala na sticker may pasayaw, sticker na pero tanawon kasing-kasing na ako na. Oh, di ba? Ako na. Oh, di ba? Silos kayong Ginoo na ba? Nganong sa atong kasing-kasing sa sticker gawas partas Ginoo. Pero atong kasing-kasing igaman di siya wa. Hello? So we have to be careful with that. Now here, those who spread the gospel of Jesus Christ, the devil hated it. So timanan ninyo, kung aktibo ka mo nagasangya sa pulong sa Ginoo, ang yawa gyud kalaban ninyo. Na? Kalaban ay mo kadlo kung kalaban mong yawa. Di ba? Padayon gihapon ni Alexon. You see? Kung among tanawon, wa mo girason gyud nga ilang kangilaran o masuko sila kang Ginoong Kristo, labi na sa gospel ni Jesus Christ. Patanawang kalibutan karon. Kana ginang misgud kag pulong sa Ginoo. Hello? Ang good thing nga tumakit-an diha sa kalibutan karon that there are people who lead this country nga nagabasa sa pulong sa Ginoo, nagaon sa pulong sa Ginoo. Una po yusay pastor nga mo claim nga ang King James Bible dili inspired, no? Gawas ng mga kangilad nga pangunaw na kasing-kasing sa tao karon, no? Mo ganin nga the truth will reveal kung unsa ka. Duha man kabutang dia ang prinsipyo nga nagawon sa ingon sa Bible, know the truth and the truth shall set you free. Say, ang paminaw sa tao nga nasay kagapos nga to diha sa pagpadayon sa kamaturan o wa say kalinay wala say kagawasan nga to diha sa pagbuhat og dautan. So karon, kung mupili ka dautan, it refers to that verse, the truth will set you free. Di na nimo gakso ng kamaturan, gusto nimo magrebelde sa kamaturan, so paminaw nimo you are free to do what you wanted to do, what you wanted to say, but that is against the will of God. And it is for the will of Satan. Okay? Now, the ruler of this world today, walay muuyon nga today sa butang nga ginapromote ni Jesus Christ. Labi ko ning Bible. Okay? Mo ganun lang rason sa daghan translation ang Bible. Okay? Kaya gusto nila tuison ang kabubuton sa Dios, tuison nila ang authority sa Ginoo pinagi sa iyang libro, pinagi sa iyang mga gipang sulat. Kanang pamagi sa Dios sa kaluwasan. Okay? Pero klaro man gyud ba? Ang Biblia gyud kanunay mo deklarar nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan si Kristo Jesus lamang. And you cannot find that anywhere sa Bible nga pinagi sa bautismo o pinagi sa simbahan o pinagi sa mayong buhat ang tao maluwas. Okay? That is why ang kalibutan karon muuyon sila ngadto diha sa pagpadayag sa ubang pinanit ngadto diha sa pulong sa Dios nga dili inspired word of God. Why? Because there is one way of the devil's approach mo nang pamagi sa yawa to destroy the will of God. Now the Bible says, look at verse number 15.
it is all about the span of His kingdom. Ang yawa, na limitahan, na limitado, ng paggawam niya ni kalibutan. Pero ang Ginoo, wala limitasyon. That is, He shall reign forever and ever. Dili sama nga, ang human ruler, kasabot diba, ang gobyerno sa kalibutan, giginugaman sa tao, naikinutuban. Ang leader mamatay. Di ba? Ang leader, ilisan. Okay? Naitermino. Okay? Si Kristo Jesus walay nga na. He will reign for eternity. The kingdom is an everlasting kingdom, and the dominion endureth throughout all generations. Muna ingon sa Psalms 145 verse number 3. Now, kung tag strength of that kingdom, di ba sa kada nasod na magunin sila mga kani ang China, kay kusog na kayo ng China. Dili, mas kusgan ang Amerika. Dili, mas kusgan ang Russia. Ang mabitaw ng na yung mga istorya nga, kisa maging pinakakusgan nga nasod sa kalibutan. Yung pa. Naglisod na sila determine ila kung kisay kusgan. Nagkuha sila representante sa kada nasod, Amerika, China, katong mga kusgan, Russia, itong mga kusgan ba? Sa pa yung mga kusgan nga nasod? US, Ukraine, kusgan mo na Ukraine. Napay kusgan yung mga nasod, kaning Middle East, no? Arab countries. Sa pa? Oy, di pa lupig Pilipinas. O apil Pilipinas sa representative, no? Di rin natin makitaan kung kinsa may kusgan. Ilang patumbahon tong elepante. Katong wrestler sa Amerika, wag patumbaw. Ang Japan, wag yapon. Sumo wrestler, wag yapon. Russia, grabe nga may hindi ko matumba ng elepante. Mandas magpa. Katapusan itong Pinoy bitaw nga puting payata. Tropo ng Pinoy. Ingon sa Pinoy, litkan mabitaw sa Pinoy itong kinatawa sa elepante. Toy-odoy. Second round. China, Hapon, wag yapon. Wag matarog ba? Gabi ka kusgang elepante. Abot na po ito sa Pinoy. Tuyok siya. At sa dungan. Dako, magdungan sa elepante na. Ingon sa Pinoy. Gusto ni mulit ka na na po. Tuyod na po siya. Pinakakusgan ang Pinoy. Sa komedya na. Now, simusuko muna ako. The Almighty God is the one who will rule. No? Not the ruler of this world. Isa pa nang, grabe ang kalibutan, grabe ang Amerika. Na sila, sakyanan nga, mulupad na. Na sila taxi nga mulupad. Imbinto po sa hapon, na po sila, sakyanan nga walay tawo nga mo drive. Grabe no? Ay, tagisgot sa Pilipino. Yung Pilipino, daghan po kalaki na. Now, but God, dili takos si Galekson, ang Ginoo, ikumpara ni mo nga ito sa gahom sa tao, sa kaalam sa tao, di ba? Pero kita, bilib kita sa hinimon sa tao ba? Kabot na gud og bulan. Kanang attempt nilang adto nila ang adlaw, hapit na. Hapit na sila mga ugdaw, bitaw. Attempt nila nga abto ng adlaw. Okay? But they cannot do it. Only God. Thou was taken to thy great power and has reigned. No? So, every reign and every power of human will fail. But God will never fail. Okay? Isa tong tao nga, pila ka years nag-rule sa nasod niya. Maliban kang Marcos, no? Si Saddam Hussein, si Mandela. Pero kanto iha ka nang di ka ito violent. Di ka ito violent iyang pag-rule. No? Kay butuhan mo sa tawa to. Pero si Saddam Hussein, why pili ang tao to? Kay kusgan mo ng oppressor ba? No? Diktador. Katugyot kay wala freedom ng tao. Pero napapas po siya. Diba? In its kingdom, diri kalibutan,
we'll have the same experience. It will stop and it will be destroyed. But God will reign forever. Time will not permit us. Dako-dako po ning atong hisgutan. Due to limited time we have, we will continue our study. Katapusan nga study on this verse. Magampo kita. Kanimo Dios nga balaan. Salamat pag-usab nga ikaw naghatag kanamo. Dakong higayon sa pagkatuon, papatpat sa imong pulong. O sa makausap pa Ginoo tagay kami o dugang pagkaalam. Hinahinay amo Ginoong maangkon ang katinhagaan sa mga butang nga among nadungog o among nabasa in the book of Revelation. Prepare our hearts, O Lord, sa mas laglum pa. Mas ngingig pa nga among makitaan o makatunan niini. In the hope of having these things nga amo Ginoong hatag o masangyaw ngadto diha sa dili paluwas. Bless the time of our service today in Jesus' name. Amen. And amen.